Isa kang alamat, Pika! Hello, hello. Good morning sa inyo lahat. Ito na naman si Boy Pickup, ano inyong paboritong Pinoy flipper dito sa Australia. Based ako dito sa Melbourne, Australia, no? Pero ngayon nandito tayo sa Sydney. Yan, ang ganda-ganda ng Sydney. Ayos, diba? Pinadala ako dito ng work ko, no? So para konting trabaho lang ng kailangan gawin. So nandito tayo sa Sydney muna. Pero syempre hindi mawawala yung business natin, no? So ito, nag-walking muna ako ngayong umaga bago magtrabaho. So explore din syempre. Bago ka pa lang sa channel, no? Welcome, no? So kung ito yung first time nyo, no? Ang ginagawa ko bumibili ako sa mga thrift stores, garage sales, flea markets, at binibenta ko sila sa eBay for a profit, no? Ayan, gandang araw, grabe. So compared sa Melbourne, no, mas maganda yung weather dito sa Sydney. Mas mainit. Sa Melbourne kasi ginaw na ako. Ito, nakapag-walking pa ako. O, di ba? Ganda, oh. So naisip ko yung mag-video habang nag-walking, kaysa naman yung nakaharap lang kayo sa pader ko, no? At least nakakita kayo ng view, di ba? Boring kasi kapag pader lang eh. Habang mag-work ako dito sa Sydney, yung eBay ko tinime off muna natin, no? So kahit andun yung kapatid ko, para makarelax din sila, no? So ito, work tayo ngayon dito sa Sydney. Tapos syempre di mawawala yung paghahunt natin, no, ng mga pwedeng ibenta. Pero habang nag-walking ako, puta muna natin yung mga comments natin doon sa huli nating video. Ayan, galing kay Saul Matt. Oh, watching from Perth po. Gusto ko rin mag-try ng ganito. Paano po ang process sa shipping? Saan po courier kayo nagpapaship? And sino po ang nagbabayad ng shipping fee? Salamat. Yan, maraming salamat, no, sa tanong mo, no. At least nalaman ko na may nanonood ng video natin. So dati kasi katuwaan lang talaga tong video na to. Tapos tawa ako kapag may mga nagko-comment, nag-interact, no. Shout out sa'yo, sir or ma'am, Saul Matt. So maganda siguro dyan sa Perth, no. So pero ang response ko lang dun sa comment mo, no. So if gusto mo siyang simulan, go for it. Kung na-enjoy mo yung thrill of the hunt, eka nga. So yung paghahanap ng mga treasures sa mga unexpected na places, no? So gawin mo siya. Ako primarily, unang-una ginawa ko lang siya for fun, no? So before pa ako nag-eBay, yun na talaga yung ginagawa ko, no? So mahilig talaga ako mag-hunting ng mga ganito mga bagay na interesting or mga gamit na sa bahay, no? In fact, nung lumipat ako dito sa Australia, halos wala na kaming ginasta sa bahay kasi karamihan dito sa Australia, di ba, tinatapon lang. So napuno ng furnitures yung bahay namin na hindi naman namin kailangan gastusan na. So doon sa tanong mo sa shipping, ang weapon of choice natin is Australia Post, no? So Australia Post kasi una-una accessible siya sa amin, no? So alam ko marami pang options sa eBay, pero kung accessible sa'yo si Australia Post, okay naman sila. Australia Post yung napili ko kasi 10 minutes away lang siya sa bahay namin. Tapos meron kasi silang tinatawag na My Post Business, no? So kung i-register mo yung eBay business mo sa business, so wala pa naman akong ABN, so personal na eBay pa lang yon. Pero pwede ka na mag-sign up doon, free lang naman yon. Tapos may mga perks siya, no? So the more na nagsiship ka, naka-earn ka ng parang rewards or discounts. So nagsimula siya sa band 0, tapos ngayon nasa band 3 na ako, no? So mas malaki na yung discount ko. So importante yun kapag mag-i-eBay ka, kasi medyo mahal yung charges sa shipping, no? And then going sa tanong mo, sino ba nagbabayad ng shipping? Usually kung paisa-isa lang naman yung ibebenta mo, siguro ipa-charge mo na lang sa buyer. Pero ako kasi sa case ko, nilalagay ko free shipping. So bakit free shipping? Kasi may advantage din yun. Kapag sinesearch ng mga buyers yung mga items, may option sila na piliin yung free shipping, no? So advantage din yun kasi syempre nasasama ka dun sa free shipping, tsaka mas favorable siya sa mga buyers, no? So in terms of the cost, medyo mentality lang kasi yun, pinapatong ko yung shipping cost dun sa price nung binibenta ko.
So kapag naglista ako ng item, tapos pinipresyohan ko siya, kinoconsider ko palagi kung magkano siya ipaship, no? So kunyari yung item ay nabibili ng $20, no? So kinoconsider ko na yung shipping kasama doon, no? So syempre, user na magbabayad nun, pero at the same time nagkakaroon sila ng mindset na uy, libre shipping nito, no? So ganun lang yung process ko. Break muna tayo, no? Hinihingal na ako. Pero syempre di naman 100% na reliable si Australia Post, no? So syempre may mga issues din ako na-encounter sa kanila. So meron ako mga pinadala na naging lost in transit, no? So out of over 130 items na nabenta ko na ipadala ko through Australia Post, so far mga dalawa pa lang naman yung nalalost in transit, no? Pero ang maganda doon, okay naman silang kausap. So meron naman silang ino-offer na compensation kapag nawala yung item na shinip mo, no? So in my case, dalawang item yon, tapos kinompensate nila ako kung magkano man yung nawala. Tapos ni-refund ko na lang yung yung bumili. Actually di ko alam kung magandang practice yun, no? So hindi ko alam kung magandang practice yun, kung dapat ba ako yung mag-refund o dapat ba yung bumili na lang yung nag-refund, no? So di ko pa alam kung magandang approach yun. So try ko pang i-research. Pero so far hindi naman siya big problem para sa akin, kasi bumalik naman yung nagastos ko, eh. Bumalik din naman yung binayad nung bumili, no? So wala namang problema doon. So yun, no? Hopefully nasagot ko yung tanong mo. So maraming options naman na pwedeng kunin. Meron namang option si eBay na i-send through Sendel, pero actually di ko pa na-try. Pero Australia Post talaga yung main na ginagamit ko, no? Well, unang-una nga accessible siya, tapos okay naman yung service niya, no? Tapos kung nasa Pilipinas ka naman, equivalent siguro nun yung PhilPost, yung kasi yung national na shipping ng Australia. So kung nag-i-eBay ka din sa Pilipinas, no, hindi ko rin kasi alam kung paano yung process sa Pilipinas. So kung may mga nanonood dito galing Pilipinas, no, so comment kayo paano ba yung process ng shipping dyan, kasi honestly di rin ako sure. Dito lang naman ako sa Australia nag-start mag-eBay, no. So sa Pilipinas kasi nangangalakal lang ako ng mga pangkalakal, no? Yung mga pagbenta sa bote dyaryo, hindi naman na eBay yun, eh. Pero yun, so kung may idea kayo paano yung nag-work yung eBay dyan sa Pilipinas or anywhere else, kung nasan ka, so let me know. Pero dito sa Australia, ang main nagamit ko is Australia Post. So going back kay eBay, no, so ito nga, no, malayo ako sa Melbourne ngayon. So pwede ka rin naman mag-leave, parang leave. So ito time off mo yung eBay mo para kahit nawala ka, okay pa rin yung business mo, no. So merong option na i-turn off mo siya completely. So for 30 days yata kung di ako nagkakamali. Or may option din naman yung mga buyers na maka-purchase pa rin for 15 days, no. So kahit na wala ka, makakabili pa rin sila sa shop mo, sa store mo, pero i-ship mo siya once na nakabalik ka na, once na tapos na yung time off mo, no. So yan yung maganda kay eBay, no. Maganda yung flexibility niya, and na-appreciate ko yun, no, lalo na yung ganito. So meron akong bigla ang biyahe dito sa Sydney, and na-take advantage ko yung ganong system nila. So ngayon siguro i-figure out ko muna, no, kung paano ba yung sistema ko dito sa Sydney. Siguro mag-try ako maghanap ng mga thrift stores. Tapos sa weekend may pupuntahan tayong garage sale, no. So meron din mga flea market dito, so pupuntahan din natin yon. May mga nakita na ako. So before pa ako bumiyahe dito, syempre na map out na natin yan, no. Ganun talaga yung hassle natin, eh. So parang sa Melbourne meron din kasi mga flea market dito, no. Syempre buong Australia naman yun. So tapos ko lang tong week na to, trabaho muna. Tapos weekend, harap tayo ng mga garage sales or flea markets. So punta natin sila, tignan natin kung anong makuha natin. Syempre habang hindi ako pwedeng lumabas, meron akong isa pang source, which is Facebook Marketplace, no. Although sa experience ko medyo competitive na din. Yung ibang tao tumitingin na rin ng prices sa eBay before nila ilagay sa marketplace.
Pero meron din namang mga okay, no? So marami naman taong magtatapon ng gamit nila kahit anong mangyari. Na willing silang ibenta for a very low price, no? So yun. So yun ang plan natin this week, no? So balikan ko kayo, no? Kapag nalagay ko na dito yung video. So kung nagustuhan mo tong content natin na ganito, no? So huwag nyo kalimutan mag-like and subscribe, no? Ginaganahan kasi ako mag-record ng mga nagagawa ko kapag may nag-interact. So malaking tulong yun, no? So maraming salamat sa mga nagla-like at subscribe sa mga previous videos natin. Kung bago ka pa lang, no? So balikan mo yun para makita mo yung eBay journey natin. Document ko lahat na pinagdadaanan ko dito, no? So mga challenges, mga tips and tricks kung kaya ko, no? Kasi baguhan pa lang naman ako, hindi pa ako makapagbigay ng, hindi ko masabing reliable na yung mga tips na maibigay ko. Pero yun, so mga ganito, kunyari pag nagko-comment kayo, nakapagbigay ako ng insights ko, no? So makatulong man lang sa inyo kahit konti. Okay, uwi muna ako, trabaho muna. Tapos sa weekend, harabas na tayo ng eBay business natin, no? Okay. No. Magkano daw? Here you go. $2. Yeah. Wala talaga. Yes, some other one. Yeah? Hi, how are you? How much for the games? $5. I'll take the shoes. Oh, can I have a bite? Yeah. God bless you. Thank you. I'll have a look around first. Yep. So Yep. it's just a matter of getting it back. Thank you. See you later. Hi, how are you? Hello, Mike, how are you? Good, thank you. Oh, sorry. Oh, it's okay, no. How much for these? 15. 15? Yeah. Right. How are you? Good, man. There you go. Good, thank you. Is this yours, mate? Like playing games then? Yeah, I do. You don't collect Skylanders, do you? Oh yeah, I have that already. Yeah, I'm just visiting Sydney for a quick holiday Oh, for okay. the long weekend. So trying to get around, you know, community shops. So how much you want for this? Well, they've got the prices on them. 55. Oh shit, my math is bad. 45, 55, 7. 107. Round it out to 100. Yeah. I didn't check the disc. Are they still okay? You can have a look at them now. I'm a big anime fan. I used to watch that basketball anime. Okay. I really like those. But Now, you can't buy these for $9. Yeah. Around
Alright, 100 for these? Yep. Yeah? And I'm always up here, but Yeah. it's a lot You got a more- card or something? I'll give you my number, yeah. Yeah, sure. Hundreds. 1, 2, 3, 4, 436. Could you add this for free? Hang on, so 36. Yeah, alright. Yeah, 100? 100. Awesome. How much for this? 20? 20. These are Impalas. Very nice. Levos, How much you want for this camera? 150, mate. 150. You Does it Google- work? You Google it, yeah. Yeah. The 250, the West German. Yeah. This is cool. 1950s, Film 1950s. camera, right? Yeah. And look, mate, this is how cool this camera is, right? See? Oh wow. Yeah, it's the old school. Yeah. You can't get that stuff anymore. Yeah, I know. All right. Nah, you're- I'll have a look around. I'll have a look around and I'll see if it's still there. Thanks, mate. Yes, nandito na ulit tayo sa Melbourne. Ay, grabe yung biyahe. 12 oras ang inabot ng long drive na yun, ano? Pero okay naman, nakarating naman ang ligtas. Yan. So wala na akong time mag-video kagabi, kaya ngayon ko na ipapakita, no? So ito yung mga nakuha natin. Yan, halo-halo. So may mga nakuha tayo sa marketplace. Meron din tayo nakuha sa mga kamag-anak, no? Na mga pwedeng ibenta. Yan. Ayos. Yan, so salansan lang natin kung ano yung mga nakuha natin. So simulan natin dito. Yan. Eto. So doon sa biyahe pabalik dito sa Melbourne, nag-stop over ako saglit sa gasolinahan, ano, para magpagasolina. Tapos may nakita akong off shop, no. So surprisingly may off shop na bukas ng linggo. Yan. So pagkatapos ko magpagas, unat-unat lang ng konti. Yan, ito yung mga nakuha natin doon sa off shop na yun, no. Maganda din yan, Deadly Scotch, no, complete. Tapos mayroon pang Hawaii 5-0, no? So kuha ko dito $20 lang to lahat. So $2 bawat isa. Maganda yung bentahan natin sa eBay. Solid na solid. Tapos next naman itong mga racing wheel, oh. Ayan, oh. Racing wheel. Meron pang pedal, oh. Dalawang set yan. Tapos kasama yan itong mga PlayStation 2 na games. Pakita ko lang sa inyo. Yan ang mga bala ng PlayStation 2. Yan. Tapos ito yung console nya, oh. Kaya kung kita nyo. Yan. Oh, diba? PS2 console. So sabi naman niya gumagana. So wala akong time mag-test habang sa Sydney. So ngayon ko palang iti-test, no? So tapos ito rin nilibre din niya kasama. Hindi man libre. Ito projector. So dito daw yung ginagamit niya pang naglalaro siya ng PS2. So naka-projector siya. So sinama niya ng bundle. Yan. Ayos, diba? So yung dalawang set ng racing wheel, tsaka tong PS2 console, tsaka itong mga games niya, yan na sinali niya. Binigay lang niya $50. Yan, lahat yan. So gusto na daw niya i-dispose kasi sa tatay daw niya yan, hindi na raw naglalaro. So binenta na lang niya ang murang-mura. $50, no? Not bad. Para sa mga Logitech, you know, Logitech na racing wheel, no? So may benta natin yan sa eBay. Maganda yung presyo yan. Suabing suabe. Tapos ito naman yung nakuha natin sa flea market, no? Doon sa North Rock sa Sydney. Yan. So Hyper Venom na Nike. So footy shoes yata to pero walang cleats. Anyway, research ko na lang kung magkano may benta. So kinuha ko to dyan. $5 lang kuha ko dito, no? Ayos. Tapos ito pa. Ay, mga nakuha natin sa flea market. Ito random na nakuha ko lang, no? Naruto na manga. Yan, no? English pa to. Hindi ko alam kung magkano yung presyohan pero binenta lang ng $2, no? So not bad. Benta ng maganda. Tapos may nito tayong sealed na DVD. Yan, no? Di ba?
So inalok ko lang to ng $2 din. No, so maganda rin yung presyohan sa eBay, kaya solid na kita, no. Anime yata to. So, di ako familiar, pero kung alam niyo kung anong anime to, no, comment na lang kayo. Pero maganda yung presyo sa eBay, kaya pinatos natin. Ano pa ba? Ito pa, oh. Oh, yan. Oh, Slam Dunk. Oh, anime. So, $9 bawat isa, no? Yan. So, ito labas ko na din. Oh, ito, meron pang Ipo. Oh, pero itong Slam Dunk muna. Ayan, ito, 4 na part. Hindi ko alam kung ito na yung complete na series, no? Yan. Hindi ko alam kung ito yung complete, pero 4 na part siya, no? So, hindi ko to na check habang nagtitingin doon sa flea market, pero I assume kapag anime kasi minsan maganda rin yung bentahan, no? So medyo pitik bulag na lang pikit mata na lang kung binili, no? So lahat ng dito sa bag kasama to mga ano, $100 pala lahat to, no? So, tapos ito pa may Ipo, $9 din yung binenta. Hindi ko alam kung maganda yung presyoan. Nalagay ko na lang yung price dyan kung maganda-ganda yung kitaan, ano. Tapos meron din siyang video games. Yan, ito nilibre lang niya. Sabi ko sa akin na lang tong extra. Tapos mga video games ng Nintendo DS. Yan, may 3DS pa. Yan. So lahat yan nakuha natin $100 lang. Ito galing sa flea market dun sa North Rocks, Sydney. Oo, di ba? Yan, tapos lastly, ito. Buksan ko muna. Kasi binalot pa eh. So, di ba sabi ko dun sa iba kong mga videos, no? So, ang best na pangbenta sa eBay ay libre. Yung wala kang gagastusin na puhunan. So, ito, yung kamag-anak ko kasi sa Sydney, no? So, nagdi-dispose siya ng ibang mga gamit. Hiningi ko yung iba niyang mga, at tinanong ko siya, no? Kung meron ba siyang i-dispose. Oo, ayan. So, binigay lang niya to sa akin. Yan. So, i-dispose lang daw niya. So, inarbor ko na. Sabi ko sa akin na lang, no? So, pagkakitaan na lang natin. Yan. Tapos may mga DVD. Ayan, no? Mga luma niyan DVD, ang dami. No? Ewan ko lang kung may mga bold pa dyan, no? Pero sabi ko, lagay mo lahat ang i-dispose mo, no? So, yan kasi yung sabi ko, di ba, sa mga bago pa lang, no? So, kung nagsisimula ka pa lang sa eBay, magandang pang-source ng mga items na ibebenta kapag nagsisimula ka pa lang, yung mga galing sa mga friends and families, no? So, madalas kasi itong mga ganito, tatapon lang nila yan, no? Pero sa eBay, pwede maging pera yan, no? So, magandang way yan para gumanda rin yung rating mo. And may Gran Turismo pa, oh. O, diba? So, yun. So, ito, nakuha ko na libre. Walang puhunan. Bebenta natin sa eBay, no? So, syempre, tignan ko kung makapag-share ako kung okay yung kita, no? Pero, anyway, yan yung mga nakuha natin. So, meron pa tayong Sega Mega Drive dito. Yan. Dati pa daw yan, eh. Pero, hindi nagagamitin. So, benta na lang natin. Okay. Yun yung biyahe natin sa Sydney, no? Pasensya na, medyo hindi lang ako nakapag-post recently, no? Kasi, syempre, nasa Sydney ako. Wala rin man akong time mag-edit, no? Namasyal muna ako. So, okay bang mamili sa Sydney? Yeah, definitely. Okay na okay. Madami din ako nakikitang mga marketplace listings, no? So, medyo malayo lang sa akin kaya hindi ko mapuntahan. Hindi rin kasi ako familiar masyado sa mga lugar sa Sydney, no? Pero hinanap ko yung mga pwede ko puntahan, tapos yun ngayon nakuha ko, no? Nakapag marketplace tayo tsaka flea market din naman. So okay na okay. So compared sa Melbourne, mas mainit sa Sydney, no? So dito sa Melbourne full blown winter na talaga kahit hindi pa winter. Yun ang masabi ko, no? So na-enjoy ko maglakad-lakad sa Sydney. Pero syempre dito tayo sa Melbourne nakatira, no? So di lang siguro yung big difference. Tsaka mas mahal sa Sydney. Mas namahalan ako sa mga bilihin, sa gasolina pa lang, for example, no? So yun yung major differences nila. Pero yun, so ano sa tingin nyo? Okay ba? Good finds ba? No? So as usual, matagal pa yung trabaho bago ito maging pera. Lilinisin, inventory, tanggalin yung mga reject, no? Pero tsaga lang talaga. Ganun na naman pa nag-eBay, no? So yun na muna. Thank you sa panonood. See you sa next na video natin, no? Okay.